Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang napakagandang article na sinulat ni Mr. Cieleto Habito, isang columnist ng Philippine Daily Inquirer. Ang title sa kanyang article is Love Our Country. At ang kanyang audience, ang kanyang kinakausap, ang kanyang tinatawagan ay ang ating mga national and local leaders. Wala siyang pinangalanan sa kanyang article but pakinggan niyo ang kanyang panawagan. This is an open rebuke, open letter sa mga namumuno sa ating bansa. So sabi niya, it's a plea, panawagan o nagmamakawa sa mga political and economic leaders sa ating bansa. Okay. Naniniwala ko, sabi niya, na hindi lang ako, kundi maraming Pilipino ang naniniwala. If only most of you, sabi niya, sa mga politiko, if only most of you love our country enough and put our country first before your personal ambition, ang ating bansa, mas maganda ang kalagayan. Ang mga kababayan nating Pilipino, mas gaganda ang buhay. Okay? Agree ba kayo dito kay Mr. Habito? Ulitin ko kung itong ating mga leaders, from top to bottom, unahin lang nilang mahalin ang bansa. Yung bayan muna bago sarili, hindi ganito ang kahirapan ng Pilipinas ngayon. Okay, so isinalaysay ni Mr. Habito, konting history, noong 1960s, sabi niya, 60s ako, naipanganak ako 1959, kaya I can relate itong sinasabi niya. Ang Pilipinas noon, sa Southeast Asia, tayo po ang may pinaka-dynamic, pinakamalakas na economy. And I agree. And then sa East Asia, ang Pilipinas ang second richest country next to Japan. Maalala ko itong mga panahon, 1965 kasi, elementary na ako, grade 1 ako. Ang aking baon, sintimo lang, yung malaking sintimo, bronze. Ang dami kong nabibiling pagkain, yung sintimo. Yun yung panahon na ang dollar to peso rate is, tinabutan ko, 1:5. Kasi nung una daw, 1:2. Kailangan malala ko, 5 pesos isang dolyar. Ngayon, wala na, 1:58, going 59 na. So, ito yung sinasabi ni Mr. Habito na second richest country tayo sa East Asia noong 1960s. Tapos, ito pa. Meron akong kaibigan na South Korean na nagbisita sa Manila na awestruck, na nabighani ang kanyang kaibigang South Korean, yung nakita niyang infrastructure and level of development sa bansa na sabi niya well ahead sa kanila sa South Korea. Totoo kasi 1950s nagkaroon ng Korean War. Tayo pa ang isa sa pinakaunang bansa na nagpadala ng sundalong Pilipino, yung PEFTOC, Philippine Expeditionary Forces to Korea. Tayo ang tumulong dahil kawawa ang Korea noon. Kaya maraming nagtataka ng mga South Koreans ngayon, yung may edad na kaparehas natin. Ano ba ang nangyari sa Pilipinas? Kasi tayo noon, tayo ang tumutulong. Meron pa yung, ito, kwento ko na lang na ito, 1960s, ang mga neighboring countries natin, itong Southeast Asia, sila ang pumupunta sa Pilipinas, sila ang nagdo-domestic helper. Tayo ang mga amo noon. Ngayon, baliktad. Ang mga Pinoy na
mga professionals pang karamihan nagdo-domestic helper sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Okay. Isa pa, sinite niya. 1960s din. Mga neighboring countries natin. Pinangalan niya, South Korea, Thailand, Taiwan, Vietnam, Cambodia. Noong una, itong mga neighboring countries natin, nagpapadala ng mga estudyante sa Pilipinas at natututo ng rice production sa bayan ko. Sabi niya, taga Los Baños, Laguna pala ito. Nandun yung UP Los Baños. Nandun yung Erie. Nag-aral ang mga ASEAN students. Nag-aral ako college. Agriculture ang aking kurso. 1975 to 1979, yun ang college days ko. Maalala ko, may classmate kaming Thailander. Hirap na hirap mag-English. Kaya lang, nagtiis. Nakagraduate. Bumalik. Ano ngayon? So, yung nag-aral ng agrikultura, pagtatanim ng palay sa atin, sila na ang nag-e-export ng bigas sa atin. So, ano bang nangyari sa ating, leadership? Kasi, ito, panahon, 1960s, 65, nagpresidente si Marcos Sr. So, anong nangyari? Maganda ang ating, magandang ating kalakaran, ekonomiya. Kaya nga, I believe, marami ang naniniwala na ang golden years ng ating bansa, panahon ng Marcos Sr. Magaan ang buhay noon. Okay? So, tuloy natin. Ito na yung kanyang madamdamin na panawagan. We need you, our leaders, sabi ni Mr. Habito, to be always guided by the principle of the greatest good for the greatest number in the decisions you make and the actions you take. Ano ba ang iniisip ng ating mga leaders? Yung mapunta sa kanila. Paano sila kikita? Kaya kung ang iniisip lang yung kapakanan ng nakakarami, nako, maraming mangyayaring maganda sana sa atin. Kaya lang, wala kabaliktaran. Sabi niya, we need you to prove by your example that the common good and your personal welfare can actually come together. Pwede. Yes, I agree dito. Unahin lang ang kapakanan ng mas marami. Yung personal good ng mga politiko. Example, yung political career nila. Mamahalin sila ng taong bayan. Kaya ang nangyari ngayon, wala na kung ang hinahanap na ng mga political leaders natin personal ambition, either yumaman o magtagal sa politika. Yung isang article na nabasa ko sa Philippine Star naman, sabi ni Mr. Tony Lopez, our country, sabi niya, mula 1965 hanggang ngayon, ruled by only 5 families, sabi niya, Macapagal, Marcos, Aquino, Estrada, and Duterte. Agree. Kasi, wala dito na lang, sumisentro sa mga political leaders mula 1960s, 60s hanggang ngayon. Macapagal, Marcos, Aquino, Estrada, ang naisingit lang si Ramos. Okay, ito na. Many temptations come your way every day that pull you into decisions and actions that would increase your own wealth and power. Agree. Pag nandyan na yung hindi lang milyones, bilyones ang ipapakita. Either smugglers, o alam nyo na, yung drug lords. Nako, maraming masisilaw. Vested interest always surround you and strive to push you into actions
that will lead to their gain, even if it means harm or loss to many, especially the powerless among us. But please think, sabi niya, please think constantly of our country and how far behind it has fallen because people in power like you has chosen to set the common good aside in favor of your personal gain. Ako, although general yung dating niya, wala siyang pinangalanan, but agree ako dito. Itong mga politiko natin ngayon, inuuna ang sarili nilang kapakanan. Payaman sila ng payaman habang ang ating mga kababayan pahirap ng pahirap. Kailan kaya darating na may mga leaders natin na uunahin ang kapakanan, common good ng nakakarami bago ang kanilang mga sarili. Salamat, Mr. Sheleto Habito, sa napakagandang open rebuke mo, open letter mo sa mga political leaders.